Yan, magandang umaga. Nandito na naman po tayo sa Barn. It's Friday na So, June 12, ang bilis ng panahon. Yan, medyo alam niyo naman, mainit, sobrang init po dito. But still, God is good kasi yun nga, nag-barn yung mga bata. So, nandoon. So, mag-riding siya ng kabayo. So, salamat sa Panginoon kasi talagang nandyan siya, nagpapatnubay siya. At yun, sinama tayo dahil mga bata nga. And of course, I take my coffee. Napakaganda di ba? So, yung coffee natin. Ayan. Kahit pa paano pang alis stress naman. Coffee. Yan, salamat sa ating Panginoon, di ba? Na meron tayong kape, merong so kailangan kasi ng bata. Minsan dumadating tayo sa punto na napupundi tayo, napupuno tayo, no? Kung pagka itong coffee na yan, napupuno ka, maapaw-apaw siya, no? Kahit gaano ka ganda, kahit gaano ka patience ka, no? Nandoon, darating, yung mapupuno ka, no? Sabi nga ni Fernando po is kalusin. Kalusin, pag ito yung napupuno, kalusin, di ba? Yung mga takalan noon, yung sa amin yung gatang noon pagka nagsasukat kami ng bigas, magluluto kami, so pupunin namin, tapos kinakalos namin, ganyan, para pantay siya, di ba? Kasi meron na kaumbog dyan. So, yun po yung patience natin, no? Sometimes, yung patience po natin is more na talagang napupundi tayo, napupuno tayo na kailangan kalusin. And of course, sino po yung makakapagkalos niyan? Ang ating Panginoon. We need to submit everything. Yung pagod natin, yung hirap natin, napupundi tayo. Yung iba yung sumisigaw, yung iba pupunta sa dagat, yung iba inhale, exhale, yung iba gagawa ng paraan para maalis, no? Yung kasi pag hindi, magkakaroon tayo ng anxiety, magkakaroon tayo ng depression, magkakaroon tayo ng galit, inis sa puso natin na kailangan itugma natin sa ating Panginoon o idulog natin sa ating Panginoon. So, the same as that, ganun din po talaga tayo because we are only human being, no? Kahit gaano tayo kabait, kahit gaano tayo sabihin natin yung patience natin, wala po, no? Kasi talaga napupundi tayo. Tao po tayo, may damdamin tayo, may puso tayo, nasasaktan tayo, nahihirapan, natutuwa tayo. So, sino ang gumawa ng katawang natin ito? Diba? Ang Panginoon. So, nilikha tayo ng Panginoon, kaya ang Panginoon din na magre-repair ng puso natin, ng isipan natin lahat, itulog mo yan sa Panginoon. Kung ang sasakyan ay nasira, dinadala natin sa mekaniko upang alam niya kung ano yung sira nito, ayusin niya, diba? Kung yung mga gamit natin nasira, tawag tayo electrician, no? Para ipaayos. The same po tayo na nilalang ng ating Panginoon na pinakamamahal ng Panginoon dahil nilikha niya tayo according to His image and likeness, no? Yun nga nung nilalang, di ba, sa Genesis nung let us, sabi niya, created man according sa kanyang image. So nilalang po niya tayo. Nilalang niya si Adan, and then from Adan si Eva. Kaya mas So kailangan natin magpa-repair sa ating Panginoong Diyos. I-surrender mo kung ano man yung mga attitude na meron tayo. I-surrender po natin sa Panginoon yan. Kasi lalabas talaga yung mga ugali natin. Pagka yun talagang So, kailangan na i-repair natin yan sa ating Panginoon. Surrender natin yan sa lahat. Yung mga ugali natin sa ating Panginoon, nagpapaguhin po niya tayo. Sabi nga natin sa Panginoon, Lord, empty me. Alisin mo lahat yung mga hindi kaaya-aya sa akin at punuin mo ako ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Punuin mo ako ng fruit of the Holy Spirit, yung love, yung joy, yung peace, gentleness, goodness, kindness, and self-control. Yung 9 fruit of the Holy Spirit na kailangan po ay papuno tayo. At syempre, habang meron tayo dyan, dinidevelop po yan ng ating Panginoon. Lalong nasusubukan tayo because of this, no? So, yun po yung aking mai-share sa oras na ito na kailangan po na pakalos na tayo, kalusin na natin sa Panginoon yung mga hindi magandang ugali natin. And of course,
babaguhin naman po niya tayo at unti-unting babaguhin niya tayo. Kung mainit na ulo mo hanggang magiging maayos na yan. No? Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Kaya-kaya po niyang iayos ang lahat. Especially kung tayo dumudulog sa Kanya, umiiyak tayo, nanalangin tayo, at gustong-gusto natin magpabago sa Panginoon para lumabas yung tayo, yung kung sino tayo, no? Kung yung pagkataon natin, yung Christ-likeness sa buhay natin na nilalang at magiging mabago tayo, no? Makikita si Kristo na kakaiba tayo, magiging Christ-likeness na, bakit ang taong to? Kasi nakikita nila si Christ, no? Nagkakaroon tayo ng more, yun nga, yung fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. So, muli, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.